Hi learners! Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kasi maulan po ngayon sa labas. Napakalakas po ng ulan. At sana kahit na maulan ay naiintindihan nyo pa rin po yung mga sasabihin ko sa inyo. So ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa The Squire Tale ni Geoffrey Chaucer. Ito isang unfinished epic romance. Pag sinabi nating Squire, ito yung anak ng knight na puno ng mahika at malawak ang kanyang imahinasyon. So, meron isang hari na nagse-celebrate ng kanyang 20 years sa pagiging hari. Siya ay matalino, matapang at mayaman na pinuno. At ang tawag sa kanya ay Haring Cambyuscan. Itong Haring Cambyuscan na ito ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang babae, ang pangalan niya ay Kenazi. So, napakaganda nitong babae na ito. Merong dumating sa pagdiriwang na yon sa ika-20 anibersaryo ni Haring Cambyuscan. Isang estranghero na may dalang 4 na regalo na galing sa hari ng Arabia at hari ng India. Ang unang regalo ay ang kabayo o kabayong tanso. So, etong kabayong tanso na ito, pag pinihit mo yung tenga niya, ay makakapunta ka sa iba't ibang lugar. Yung gusto mong puntahan, kung gusto mong pumunta ng Korea, Japan, America, ipihit mo lang yung tenga niya. So, makakapunta ka doon. Ayun yung unang regalo. Pangalawang regalo naman ay ang salamin or mirror. Once na tumitig ka sa salamin na yon, ay makikita niya kung sino yung tapat sa kanya, kung sino yung nagtataksil din sa kanya, yung mga dapat niyang maging kasama at hindi. At ang pangatlo ay ang singsing. Ang singsing naman ay naririnig niya yung mga sinasabi ng mga tao. Hindi lang basta tao, pwede rin mga animals at mga halaman. At ang pang-apat ay espada. Itong espada na ito, lahat ng klase ng armor ay nahihiwa niya. Yung sa kabila naman, ito yung nagbibigay lunas naman. Kung baga, nakakapagpagaling. Ayun yung 4 na mga regalo. So, kinabukasan, naglalakad itong si Kenazi and dala-dala niya yung binigay ng kanyang ama, yung singsing. Kasi pinamigay niya sa kanyang mga anak. So, dala-dala niya yung singsing. Sa paglalakad niya ay nakarinig siya ng isang falcon, isang ibon, na umiiyak at nagsasabi ng sinasaktan niya ang kanyang sarili. Kumbaga broken-hearted tong ibon na ito. Dahil yung kanyang sinisinta ay meron ng iba. At ang sinisinta niya ay isang kite or isang saranggola. So, umiiyak tong ibon na ito. Paano babalik sa akin ang aking kasintahan? So, ganon, mga ganon. Wow. So, naiintindihan niya kasi nasa kanya yung mahiwagang singsing. So, ang ginawa ni Kenazi ay kinuha niya itong ibon na ito at nilagay sa special na hawla at tinulungan niya. So, ito ay unfinished na epic romance. Yung di natin alam kung anong nangyari dun sa mga regalo, yung mga kapatid ni Kenazi and also sa hari. Kasi pinatapos na siya ng susunod na kwento na si Franklin. Sabi niya, napakaganda ng kwento mo, mahiwaga. So, hindi natin alam anong dahilan, bakit hindi tinapos ni Geoffrey Chaucer ang kanyang kwento. Hanggang doon lamang ito. So, ang aral ng kwento na ito ay para sa akin. Kasi yung sa singsing ay naririnig niya yung mga hinaing ng mga iba't ibang mga klase ng hayop, even ibon, di ba? So dito nakikita natin na hindi lang tao ang nasasaktan, pati mga ibon ay nasasaktan din. Hindi lang natin sila naririnig, hindi rin natin sila napapansin kasi ang nakikita lang natin ay puro mga tao. Kahit naman sa mga tao, 'di ba? Nakakaranas lahat tayo, walang exempted. Nakakaranas lahat tayo ng broken
yung heart natin, di ba? So, kaya kahit na nga mga Miss Universe, di ba, nasasaktan sila. Wala talagang, hindi ito exam na, oy, mataas ang grade mo sa prelim at midterm, kaya exempted ka sa final. Hindi siya ganon. So, lahat tayo nasasaktan. Sana intindihin natin ang bawat isa, irespeto natin sila. Hayop man yan, halaman man yan, may mga buhay sila. So, kailangan lahat nakakaranas ng panloloko. Kaya wag sana po tayong manloko ng tao, or kahit hindi siya tao, maging tapat po tayo sa ating mga partner, asawa. Yun lamang po, at sana may natutunan po kayo sa kwentong ito na pinamagatang The Squire Tale ni Geoffrey Chaucer. Thank you po, and God bless you all.